mga mare! Good morning! At sa wakas, tapos na nga yung menstruation ng ating mga kababaihan ay pwede na nating ilabas si Amber Tot at si Autumn. Pero bago ang lahat ay ipapasok muna natin sa cage si Axelphone at si Glitter. Napapansin ko nga yan na halos gusto ni Axelphone makipaglaro kay Amber. Kaya lang etong si Amber ay halos napakamaldita. And eto namang si Mama Glitter ay halos behave lang. Pero yan talaga kasi yung pinaka-alpha natin. Before kasi magkakasama sila. Pero dahil madalas nga mag-angel to si Amber, lagi silang nag-aaway ni Mama Glitter. Si Amber kasi guys ay nabili to sa amin almost ilang months din na hindi to kasama ng ating pack. And pinakausapan nga tayo ng kanyang poor parents na dito muna siya sa atin. And sa kadahilanan kaya binalik sa atin si Amber dahil sa merong personal problem ang kanyang owner before. Pero si Amber po ay isang anak naman ni Glitter at kapatid siya ni Axelphone at ni Aquarius. Nung narihong nga si Amber or nahiwalay sa pack ay 3 months old siya noon. At nung bumalik naman siya ay halos mag-1 year old na kaya nanibago ang ating pack dito kay Amber. And si Amber naman ay nanibago dito sa ating pack. Kaya nagkakaroon ng angilan. At hindi talaga may iwasan na pagka meron silang mga menstruation ay talagang may init ang ulo ng ating mga kababaihan. At dahil sa mainit ang ulo ng ating mga kababaihan ay nagkakaroon sila ng away. Kaya mas mabuti na lang talaga na nasa cage ang iba at nasa labas ang iba. Kumbaga, yung magkaka-close ay nasa labas at yung hindi nila close ay nasa cage. Mahirap kasi na pipilitin natin sila ng magkakasama kung magbabardagulan naman. Masakit man makita sila na naka-cage pero mas masakit makakita ng anak na duguan. Hindi naman natin sila hinahayaan na nasa cage lang at walang exercise. Nilalabas naman natin ang mga nasa cage para makapag-exercise sila. Actually, araw-araw naman yan nag-exercise. Nagkataon lang talaga na nagkaroon ng menstruation ang ating mga kababaihan kaya halos 1 month silang hindi nakalabas. At etong dalawa, si Aquarius at si Maximo ay talagang kawawa kay Autumn pagka ito binardagul. Dahil itong ating Autumn Bottom ay talagang hindi niya hahayaan na hindi mabangasan itong dalawa. Buti na lang talaga itong si Aquarius ay makapal yung balahibo. Kaya hindi siya nababardagul or hindi siya nagkakaroon ng sugat. Pero itong si Maximo pag nakabardagulan niya ni Autumn ay naku panigurado sugat-sugat kaya maaawa ka. Dati naman ay magkakasama sila dito sa labas. Kaya lang nung nagkaroon ng menstruation ng ating kababaihan ay ang ating kalalakihan ay talagang nagsisipaunahan. Nagpapagalingan kumbaga. Pero ang madalas mag-away talaga dyan ay si Autumn at si Aquarius. Etong si Maximo ay ating referee. Kaya lang itong referee ay laging nababangasan. Kawawa talaga tong Maximo na to pagka binabardagul ni Autumn. Kaya simula nung nag-away to si Aquarius at si Autumn ay hindi na natin pinagtagpo dahil talagang lagi na silang nag-aaway. Itong si Autumn Bottom kasi ay iba maglambing. Diyos ko, sinasampal ka talaga. Napakabigat kasi ng paa. Sa lakad pa nga lang niya ay mapapansin mo na napakabigat at talagang pag nilambing ka, panigurado sampal. Pinapalabas ko nga pala sila dyan bago sila kumain ng dinner nila. Kasi kahit papano ay medyo malamig na pag nag-exercise sila. Pag umaga kasi ay halos napakainit na. Kaya etong dalawa na to ay kahit nasa cage naman sila ay wala namang problema kasi nailalabas naman sila para mag-exercise. Hindi naman sila laging nasa cage. Kasi alam naman natin na pag Siberian Husky ay halos hindi nauubusan ng energy. Kaya kailangan talaga na kahit nasa cage sila ay ilalabas din natin para na i-exercise din yung kanilang mga katawan at yung kanilang mga excitement. Pero wini-wish ko pa rin naman one day na sana bumalik yung dati nilang samahan na magkakasama, masaya at walang initan ng ulo. Yung walang masasaktan at wala kang makikita na duguan dahil sa bardagulan. Kung mapapansin nyo, si Ate Das nga ay nandito sa labas at nakabukod sa kanila. Si Ate Das nga pala ay ayaw niya ng magulo at gusto niya yung tahimik lang. Alam naman natin ang mga Siberian Husky hindi na uubusan ng energy kaya hindi pwede si Ate Das. Nung mga bata pa nga sila ay magka-close sila pero nung lumalaki na at tumatanda na nga ay nag-iiba na nga yung mood.
Kaya mas gusto niya dito sa labas dahil nagkakaroon siya ng peace of mind. At isa pa sa rason kung bakit nandito sa labas si Ate Das dahil hindi sila pwedeng magsama ni Glitter. Dahil nung nagsama sila at nagkaroon sila ng mga anak ay lagi silang nagbabardagulan. Maliban sa nasasaktan nila, yung mga sarili nila ay nasasaktan din nila ako. Hindi kasi nila napapansin na pag umaawat ako, ikamay ko na yung nasasakmal nila or yung nakakagat nila. Grabe kasi ito magbardagulan si Glitter at si Ate Das. Simula nang nagkaroon sila ng menstruation ay hindi na sila naging close. At kaya pala pinapasok ko si Ate Das sa cage niya every night kasi po dahil sa palaka. May palaka kasi dito na nakakapasok at iniiwasan natin sila na makakain ng palaka. Dahil ang palaka ay nakakalason sa ating mga babies. So ayun lang, see you our next video. Bye!